Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Caridad Yusan Sanchez Babaw, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Caridad Sanchez, ay isang veterana, at sikat na character actress sa Pilipinas. Siya ay sumikat, dahil sa galing niya sa pagganap, sa kanyang mga papel sa telebisyon man o pelikula. Siya ay kilala, dahil sa pagganap niya bilang Nanay Edad, sa TV drama series na, Gulong ng Palad, na umere, noong 1977. Si Caridad Sanchez, ay ipinanganak, noong August 1, 1930, sa Mandaue, Cebu City. Si Caridad Sanchez ay ikinasal, kay Vicente Babaw. Sila ay biniyayaan, ng dalawang mga anak, at ito ay sina, Cathy Babaw, at Alexander Joseph Babaw. Nabalo siya, sa edad na 47 taong gulang lamang, nang mamatay si Vicente, dahil sa atake sa puso. Si Caridad Sanchez, ay tiyahin ng sikat at veteranong journalist, na si Julius Babaw, at tiyahin-in-law naman ng asawa nito, na si Christine Bersola Babaw. Ang kanyang mga magulang, ay sina Sofia Yusan Sanchez, at Marcos F. Sanchez. Si Caridad ay nagmula, sa isang malaking pamilya, na may 15 mga anak, kung saan, siya ang bunso. Sa simula, ay pangarap sana niyang maging isang abogada, ngunit lumihis ang kanyang kapalaran, at siya ay naging isang aktres. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz, sa Cebu City, kung saan, siya ay isinilang, at lumaki. Subalit, dahil sa hindi masyadong napagtutuunan ng pansin, ng mga directors at producers ang kanyang galing sa pag-arte, ay nagpasya siyang, iwanan ang kinalakihan niyang bayan. Sa pagnanais na maabot ang kanyang mga pangarap, ay kanyang napagdesisyonan, na pumunta ng Maynila. Sa Maynila, ay nahirapan siya sa simula, dahil sa kanyang morenang kulay. Sinabihan pa nga siya ng kanyang nobyo, na hindi siya nababagay sa industriya, dahil dito. Dahil sa pagkabigo, balak na sana niyang bumalik sa Cebu, ngunit nagbago ang kanyang isip, nang makita niya ang imahe ng itim na Nazareno, sa Quiapo Church. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, na ipagpatuloy ang kanyang pangarap, dahil napagtanto niyang, hindi hadlang ang kulay ng balat, sa pag-abot, sa kanyang mga pangarap. Bago siya umalis ng Maynila, ay isinama siya ng kanyang pinsan, sa paglilibot sa mga malalaking studio. Sa LVN Studio, nakilala niya ang kamag-anak ng may-ari nito, kung saan, ay tinanong siya, kung gusto ikanya, na maging isang artista. At dito na nga nagsimula, ang kanyang karera, sa industriya ng pelikula. Dahil sa galing niyang umarte sa harap ng kamera, ay madalas din niyang nakakatrabaho, ang mga sikat na artista, tulad nina Dolphy, Nida Blanca, at Fernando Poe Jr. Ilan pa nga, sa mga dekalibreng pelikulang kanyang kinabibilangan, ay ang mga sumusunod.
Bukod sa mga pelikula, ay sumikat at nakilala rin si Caridad Sanchez, dahil sa pagganap niya bilang nanay-edad, sa TV drama series na, Gulong ng Palad, na umere, noong 1977. Ginampanan din niya, ang papel bilang lola ni John Lloyd Cruz, sa Tabing Ilog, at lumabas sa iba't ibang TV shows sa GMA Network, mula 2005, hanggang 2015. Dahil sa galing niya, sa pagganap niya sa mga pelikula, si Caridad Sanchez, ay binigyan ng pagkilala, at ito ay ang Ading Fernando Lifetime Achievement Awards. Bagamat wala na siyang aktibong proyekto sa showbiz mula noong 2015, ang kanyang anak na si Kathy Babaw, ay nagbahagi noong September 2020, na si Caridad Sanchez, ay may demensya. Sa kabila nito, sinabi naman ni Kathy, na nananatili siyang malakas physically, bagamat may paghina, sa kanyang mental na kalagayan. Ibinahagi rin ni Kathy, na ang pag-aalaga sa kanyang ina, ay isang mahirap na pagsubok, katulad ng pagkawala ng kanyang anak, at nagpahayag ng kanyang damdamin, tungkol sa mahabang paalam, habang nakikita ang kanyang ina, na unti-unting nanghihina. Si Caridad Sanchez, ay isang respetado at versatile na aktres, na nag-iwan ng marka, sa industriya ng pelikula, sa Pilipinas. Ano't ano paman, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, kailanman ay hinding-hindi matatawaran, ang kanilang mga naiambag, sa industriyang kanilang kinabibilangan, na nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon, sa ating kapwa.